Have a great day, people of God. This is the part 2 of our discussion about sin, chapter 6 in grade 9 religion, struggling with moral evil, sin. Now, in this part 2, so as I mentioned before, sin has an eye in the middle. Yan po tayo po yan. Now, we think only of ourselves. Sabihin ay, tuwing gumagawa tayo ng kasalanan, tayo nagiging makasarili. Kapag ka makasarili or self-centeredness, kaya nga. So, sabi ko nga sa inyo, ay pagiging makasarili natin, ay itong yung pagiging bullying, na pag-aralan natin sa part 1, name calling, sexual abuse, mga adult, marital infidelity, halimbawa ay mga magkasawa, yung couple na hindi naging tapat sa isa't isa. Yung bang tinatawag natin na merong kabit, lalo kayong kanta, di ba? Tinakot nyo rin, no? May mga mistress, may mga number 2, may mga third party involved. Tinatawag na marital infidelity. Kaya nga sinasabi ng mga kanta na it hurts. Kung magmahal ng iba, mahal ng iba. Sabihin ay, ito yung nagkakaroon ng hindi katapatan, mga mag-asawa. Bakit nagagawa nila ito? Dahil sa pagiging makasarili. Iniisip lamang nila yung sarili nila. Wala nang pakialam, lalo sa kanyang kanyang asawa. Backbiting, marami sa atin ito. Magaling kang kausap, harap, pero nakatalikod ka na, kung ano-ano ang sinasabi against, laban sa iyo. Backbiting nga. And then, academic dishonesty, mga kabataan. No? Ibig sabihin ito yung cheating. Ano ibig sabihin ng academic dishonesty? No? Halimbawa na lamang ngayon, tayo ay online class synchronous. Prahiling ba sa inyo gumagawa nito? Siyempre, kami mga teachers, hindi naman namin nakikita kung yun ang ginagawa ninyo habang kami nagkasalita rito. May iba nga sa inyo, naka-hide yung mga video. Naka-hide. Sabihin ay naka-unmute pa nga iba, nakikinig lamang sa amin. Ito. So, itong academic dishonesty, isa ring uri, iniisip mo lamang ay sarili mo. What else? In a broader sense, yung corruption na yan. Alam naman natin na ito ay pinawawalan. Lalo na kapag ikaw ay nasa gobyerno, natawag natin graft and corruption. Sabi nga ay yung kaban ng bayan, napakinabangan, nagawa nila ng paraan para lamang makakuha. Ito yung mga tatawag na ganid, dahaman, makasarili, or greed. Yan. Another forms of social injustice. Pagdating naman dito sa mga hindi makaturungan, ay marami rito mga tatawag na injustices. Alipunan natin. Especially yung mga violation of human rights. Ito yung mga social injustice. It affects both the personal level and on the social level. Sabihin ay, kapag ginagawa mo ang kasalanan niya, hindi lamang ang sarili mo na-apektuhan, hindi pati ang kapwa mo. Remember, we are always a relation. Living in the community, no man is an island. No man is alone. Kaya nga, bawat ginagawa natin na kasalanan ay apektado. Hindi lamang tayo, kundi pati na rin ang ating kapwa. So by being self-centered, we ultimately deceive and destroy ourselves. Bigat ito, ibig sabihin, niloloko lamang natin ang sarili natin tuwing tayo gumagawa ng kasalanan. At sinisira lamang natin ang sarili natin, pagkatao natin, our very self. Kaya nga yung salitang ay, tayo ang gumagawa ng kasalanan. Nagiging makasarili tayo. We deceive and destroy our very self. Tingnan ni Saint Paul. The wages of sin is death. In his letter to the Romans, chapter 6, verse 20. The wages of sin is death. Kamatayan. Kapalit at mga ginagawang kasalanan. So sinabi nga ng Panginoon,
tayo ay naging bago na dahil sa Kanya. Inubos na tayo sa ating makasalanan. Through His precious blood, dying on the cross. He died on the cross. Para sa iyo, para sa ating lahat. Now, ano pa ba ibig sabihin ng pagiging makasarili? Self-centeredness. Ito ay hango sa isang, kung kayo pamilyar ng tawag na, pa meron tayong mga laro na yung mga dartboard. Yan, tulad dito. Diba kapag ikaw ay lalaro ng dart, gamit yung dart, ang target mo dapat doon, diba, pagka yung may games na may eskalera o kaya naman from 20 hanggang doon sa marating na itong hanggang bull's eye. No? Dapat ang target mo doon sa bandang huli ay bull's eye. Yan. Kasi doon ka dapat nakafocus ikaw maglalaro ka ng dart kasi mas malaki ang puntos noon. Ngayon, kapag sumala ka ngayon dito, baway, hindi mo na-hit itong bull's eye, yung nasa center, nasa middle na yan. Ang tawag dyan ay, you miss the mark. Ay, sala. Sabi nga, ay, sala ka. O, sumala ka. Ay, sala ka. Hindi tumama doon sa bull's eye. Yan ibig sabihin ng you miss the mark. Pero sabi nga rito ni St. John Chrysostom, be ashamed when you sin. Do not be ashamed when you repent. Mahiya ka sa paggawa ng kasalanan. Pero huwag kang mahiya na humingi ng patawad o magsisi when you repent. Kasi every time na tayo sumasala dito, you miss the mark. We miss the mark. Halimbawa na lamang sa mga utos ng Diyos, Ten Commandments. We miss the mark, especially kapag ang target dapat natin ay yung Ten Commandments yan. Kapag hindi natin nasunod yung Ten Commandments, kapag hindi natin sinunod, tumasala tayo. We miss the mark. Ay, sala. Doon tayo nagkakasala. Yan ibig sabihin noon. Kasi yung salitang Torah, yung salitang Hebrew, ibig sabihin yan ay instruction, direction, or way, or law, yung mga batas ng Torah. Doon nga, tinuturo doon, ang kasalanan o sin ay tawag sa Hebrew na chat. Sa Greek word naman ay hamartia. Hamartia. Ibig sabihin ay miss the mark. Miss the mark. For example na lamang sa mga batas ng Diyos, Ten Commandments na lamang, sumasabalay tayo pag gumagawa tayo ng kasalanan. Ito yung nangyayari sa atin. We miss the mark. Yan, no? Amartia in Greek word means failure or sin. Every time na tayo nagkakasala, sin will enslave you. Tayo ay nagiging alipin ng kasalanan. Because of that, nagiging alipin tayo kapag tuwing tayo gumagawa ng kasalanan. So, ito pa, no? More than that, amartia na yan, sin is anything that causes us to miss the target of God's will for our lives. Pag-sample lamang ng God's will o kalooban ng Diyos, ay yung kanyang 10 utos. Yan ang kalooban ng Diyos. The moral law of God, batas ng Diyos, ay ang kanyang 10 utos. Even to Moses, which is the universal and moral norms of God. So, life diminishes where sin is. Ibig sabihin ay nagiging hadlang ito sa ating pagiging banal, obstacle to grace, kapag tayo nakagawa ng kasalanan. Let us remember, halimbawa na lamang, yung mga struggles ng mga saints. Yung sina San Agustin, mga Santonet, Saint Mary of Egypt, Margaret, Blessed Bartolo. Pag-aralan ninyo, itong mga ito ay mga sinners who become saints. Pero may mga kasalanan din. Lalo si Saint Agustin of Hippo. Pag-aralan ko yan, may libro ako niya na confession. Doon nilagay, dinitali niya kung paano siya nagkasala. Paano niya na nilustay ang kanyang sarili. Paano siya nagkasarap. So, for example naman, siya rin naging manginom. Pupunta sa mga tavern. Ngayon ay mga nightclub.
hirap. At itong si Saint Mary at Margaret, sila din ay nagkasala, especially sa katawan, pagbibenta ng katawan, maling paggamit, o sexual abuse. Kasi Blessed Bartolo Longo naman ay isa ding alcoholic, manginginom. Sa layman's term ay tumador. Yung inom lang inom, sa Maria Rez yan, siya naman ay nagbago. Itong mga santong ito, yung mga nagbago naman, nagkaroon sila ng tinatawag na total conversion. Let's remember in our early lesson, anong sabi? Love is more powerful than sin. Magkaroon tayo ng courage na bumalik sa Diyos, to embrace God. Bumalik tayo sa Kanya. Just like the prodigal son, anumang kasalanan na ginawa natin, tulad ng prodigal son, the younger son, ilustay ang yaman, binigyan sa kanyang mana. Nagpakalayo-layo, nagpakasarap, drink, eat, and be merry. Minsan nawala na yung kanyang mga kayamanan. Doon niya naalala na siya naghihirap na. Nung siya ay nag-aalaga na dun sa piggery, diba? Sabi niya, bakit ba ako naghihirap? Bakit ako nandito? Until he realized, sa bahay ng kanyang ama, siya ay sagana. Hindi siya naghihirap. Hanggang sa narealize na siya ay nagkasala. Nagpakababa siya. Bumalik siya sa tahanan ng ama. This is the story of the prodigal son. And then, the father himself, with open arms, welcoming him again. Iyak siya sa puntong ngayon. Alala ko yung painting ni The Rembrandt, The Prodigal Son. Nung nagyakap siya ng ama. At tinanggap muli. Remember, ang Diyos ay God is patient. God is mercy. The Lord is mercy. Let's remember. God is compassion, full of mercy and love. Kaya nga, magkaroon talaga ng courage at bumalik sa Kanya, humingi ng tawad. Tayo ay muling tatanggapin ng Diyos. Tayo ay sincere sa sarili natin. So sabi nga ay, you hate the sin, but not the sinners. Sabi nga ni St. Jerome, mahiya ka sa paggawa ng kasalanan. Pero huwag kang mahiya na mag-repent. Huwag kang mahiya na to feel sorry for your sin. Na acknowledge your sins. Tanggapin mo na ikaw ay mahina, na tayo mahina. Tara ng Diyos na hindang maghintay sa atin. God is patience. At bumalik tayo sa Kanya through God's healing and reconciling love. So, manunumpalik ulit. Yung Diyos ay gumagawa ng parang para tayo bumalik. My dear students, let us remember always, God is rich in mercy, full of love and mercy, a compassionate God, compassionate Lord Jesus Christ, na divine mercy. Tulad ng mga saints na ito, na ay nag-struggle din sa buhay nila, hanggang sa sila ay nagtagumpay. At they embrace the mercy of God. So, that's all for now, and let's continue for part 3. Abangan niyo po ulit ang ating susunod na lesson.